Hello po, kamusta po kayong lahat? I-share ko lang po ang net satisfaction rating ng 5 leader natin. President, Vice President, Senate President, Speaker, at Chief Justice. Ito po ang numero. Sasabihin ko na po agad. Itsapera na natin yung Chief Justice. Vice President, Sara, positive 44. Chis Escudero, 47. Martin Romualdez, 29. Marcos Jr., positive 27. So, ang bali nangunguna rito ay si Chis Escudero, positive 47. Pero take note, bago lang si Chis Escudero. So, parang no bearing pa siya, irrelevant. May 20 lang siya nag-umpisa eh. So, ito pong net satisfaction rating, sinesurvey po ito every quarterly of the year, no? Every quarter of the year. January, February, March, yan po yung first quarter. Ngayon po, ang survey ngayon is, ang sinesurvey ngayon is second quarter. Ito po yung resulta. Positive 44 si Vice President Sara. April, May, June, yan po yung second quarter. Okay? So, ang survey po dyan ay every quarter of the year. Okay? Ngayon, ang problema dito ay yung pagbabalita ng media. Alam naman natin, nabili na ng Malacanang ang lahat ng media. Halos lahat siguro. Meron sigurong hindi. Pero halos lahat kanila ang media. Alam na natin yan. Wala na tayong pagtatalunan dyan. Kanila na eh. Nabili na eh. Yan nga ang words na nabanggit ni Pangulong Duterte. So, wala tayong aasahan na ang pagbabalita nila ay papabor talaga kay Vice President Sara. Pero, ang survey po ng President at itong apat, Vice President, Senate President, Speaker, saka Chief Justice, ay magkahiwalay po ng release. Pero sabay-sabay po yan sinurvey. Kaya lang, ang release po ay nauna, ang release ng Presidente ay nauna. At ang release ng apat, medyo nahuli po. Nandito po yan eh. August 9, inirelease yung apat, no? Sila Vice President Sara. Tapos yung President inirelease ng August 1. So, nauna po yung pag-release sa survey ni President Marcos. Ang problema po dito, kung paano dinadaya ng media ang sambayan ng Pilipino sa kanilang pagbabalita. Inihahambing nila si Marcos Jr. tumaas. Tumaas naman talaga. Totoo naman po yun. At si Vice President Sara bumaba. Totoo rin po yun. Pero ano ba ang numero? Ito po, malinaw na malinaw. Marcos Jr. positive 27. Sara positive 44. Ito po yung ulat dyan. Ulat po ng GMA Network ang babasahin natin ngayon. SWS, BP Sara's net satisfaction drops in Q2. Yung Q2 po ay second quarter 2024. Okay? SWS survey June 23 to July 1, 2024 gave Duterte a positive 44 net satisfaction rating or NSAT. Ngayon, ano ba ang pag-calculate ng satisfaction rating? So, nandito po yan. Tinignan natin yung meaning kung paano kinakalculate yung
net satisfaction score. Ito. Net satisfaction score is calculated by subtracting the percentage of dissatisfied customers from the percentage of satisfied customers. So, satisfied minus dissatisfied. Okay, balik tayo sa report ng GMA. Gave Duterte a positive 44 net satisfaction rating. Ang satisfied na percentage ni BP Sara is 65%. Yan po yung mga satisfied. At yung 21% naman ay dissatisfied. So, 65 minus 21 ay positive 44. So, dyan po kinakalculate yung net satisfaction score o rating. Pero po, bumaba ng 19 points si BP Sara dahil nung March, first quarter of the year, ay ang kanyang rating is positive 63. So, 63 minus 44 is 19. Medyo malaki po ang binaba ni Vice President Sara Duterte. Ito naman po yung net satisfaction rating ni PBBM. In a report dated August 1, SWS said Marcos net satisfaction rating was at positive 20 in March 2024, down 27 points from the positive 47 score that he got in December 2023. Okay, ito po yung score niya nung last quarter 2023, positive 47, down po ng 27 points nung March. Ito na po yung first quarter ng 2024. From 47 naging 20. Yan po yung March. Okay? However, it bounced back. Bumawi daw. Bounce back up, tumaas to positive 27 based on a survey conducted by SWS from June 23 to July 1. The net satisfaction rate for June 2024 was the aggregate score obtained as 55% of respondents interviewed said they were satisfied. 55% satisfied with Marcos' performance. 28% were dissatisfied. So 55 minus 28 equals 27. Yan po yung net satisfaction rating ni President Marcos, positive 27. Ngayon naman kay Chis Escudero, siya yung lumalabas na pinakamataas, number 1, dahil positive 47 siya. Pero May 20 lang siya nag-umpisa. Ang satisfaction rating ni Martin is positive 29 and Chief Justice Gesmundo is positive 31. So, lumalabas si Chis ang pinaka nangunguna, number 1. Pero no bearing yon, dahil kalahati ng second quarter lang siya umupo. Natural lang, nagsasatisfied pa sa kanya ang mga tao. Kasi wala pa naman siyang gaanong panahon na iginugol bilang Senate President. Pero yon yung ito yung mga pandaraya ng mga troll sa Twitter, sa Facebook. Ibinabandera nila PBBM tumaas ang satisfaction rating at Vice President Sara bumaba at malaki ang ibinaba. Totoo naman yun, pero tignan natin yung tunay na numero. Still positive 44, mas mataas sa positive 27.
At ang positive 27 ay kulelat. Ang ating Pangulo ay kulelat. Ang ginagawa nila is misinformation. Ang misinformation po ay pandaraya. Nandito po yan. Ginugil ko yan. Ang meaning ng misinformation. False or inaccurate information, especially that which is deliberately intended to deceive. Ang deceive po ay mangdaya. Intended to deceive. Ang intensyon nila ay dayain nila ang mga tao. Yan po yung ginagawa ng mga troll na binabayaran 15:30 o kinsenas katapusan at nag-headquarters sa headquarters ng mga Marcos. Diyan po sila nag-uupisina. Sila po yung parang call center. Maraming computer, hundreds po sila, hundreds. Yan po yung ginagawang mga pandaraya ng Marcos group. Tapos, ang sinasabi nilang dahilan ng pagbaba ni Vice President Sara ay yung pag-resign niya bilang DepEd. Yan po ay hindi totoo. Kung babasahin nyo, kung pupunta kayo sa website ng SWS mismo, wait lang, nandito po ang ulat ng SWS. Medyo mabagal yung ayan. Kung babasahin nyo po yung survey ng SWS, wala po kayong makikita ang dahilan dito ng pagbaba ni Vice President Sara. Wala po ditong nakalagay na dahil sa pagbibitiw niya bilang DepEd Secretary. Siya nga ang number 1 Ang DepEd Secretary niya ang number 1. Palaging on top. Palaging number 1 pagdating sa mga kabinete ng Marcos administration. Papaanong yun ang magiging dahilan? Galing lang yan sa utak ng media. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit bumaba? Ikaw ba naman pagtulong-tulungan at gastusan ng malaking halaga? Bilyon na pong ginagastos ng mga yan para lang pabagsakin ang popularity ni Sara Duterte. Nagtutulong-tulong po sila, patong-patong na sila. Andyan ang Malacanang, ang mga alipores ni Tamba sa Congress. Andyan sila Castro, number 1 yan. Sa Senado, merong talagang obsessed si Hontivirus na talagang pilit gustong pabagsakin ang mga Duterte, especially Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Andito pa yung mga ensaymadang bangag na vlogger. Ang dami niyang binabayaran lahat yan. Ang mismong vlogger na si Makagago ang umamin na. Ganon din sila Nino. Tignan mo yung mga alahas ni Nino. Ang daming singsing, ang daming kwintas. Kotang-kota na. Saan ba galing yung ibinabayad sa kanila? Sa pera ng bayan. Meron pang mga troll. Tumutulong na rin si Chis Escudero. Tumutulong sila Gadon. At yung iba pang mga nag-retire na. Ini-interview. Tulong-tulong na sila. Lahat po yan may padulas. Galing sa pera ng bayan. Mapabagsak lang ang popularity ni Vice President Sara Duterte. Pero ano ba ang pinaka-importante? Ang net satisfaction ba, rating ba ni Sara Duterte? O NSAT? In short po yan, NSAT. Net satisfaction, NSAT. Ang NSAT ba ni Chis bilang Senate President? Ang NSAT ni Martin? Huwag na natin ibilang yung Chief Justice. Ang pinaka-importante po na dapat natin tutukan ay yung leader.
Si Vice President ba ang presidente natin? Hindi, natural naman. Ang ating nagtitimon sa bayan, sa Pilipinas, ang presidente. Siya ang namamahala sa buong Pilipinas. Siya ang presidente, siya ang ating leader. Na dapat yan ang tututukan natin. Ang kanyang net satisfaction rating, positive 27. Tumaas daw. Opo, totoo yun. Mula positive 20. Tumaas po ng 7 points, naging positive 27. Yan po ang rating ng ating presidente na siyang nag-aakay sa atin na dapat maakay tayo sa kahirapan. Yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. See you next time.